Pastor, alam niya to, ano? As we gather, alam ko po. Lord, within us. Meron Yes. dati? Ang dami po. Kasi yes, Baka natanggal. iba-iba tono niyan. Hindi, meron po ako. Okay. Sige, isa lang gamitin mo. Ayan. Tapos yung ano, create in me. Sige, yung ano na lang. Pwede ba may taga? Oh, Ay, attendance, ano, wala ba yan? Wala? okay, sing. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Minsan pa as we gather? As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Create in me a clean heart. Create in me a clean heart, O God. And a new right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and a new right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and a new right spirit within me. Cast me not away. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and a new right spirit within me. Sige, pray po na tayo. Aming Panginoon, sa hapon po ito, kami po ay nagpapasalamat dahil pinagtipon niyo po yung mga anak po ninyo. Upang muli ay mag-aaralan ng salita at makilala po kayo namin ng higit pa. Salamat po sa presensya ng bawat isa. Dalangin po namin na buksan po ninyo ang aming mga pandinig, ang aming kaisipan upang labis po namin maunawaan ang nais po ninyong ipahatid sa amin mula sa inyong mga salita. Salamat po sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ito pa, Pastor. Kaya natin si ano, dito. Pasok ako. Pastor. Ano po? Sige, sige lapit ka para maganda. Sige po. Ay, isa lang para gusto ko. Dito ka ate. Angie. Yun. Huwag ka lang sa likod ng kwarto. Yan, okay. Di para ano tayo? Okay, sige. Magkakakilala na tayo. Di ba? Kilala nyo ko. Amen. Kilala ko na kayo. Pero gusto ko pa kayong higit na makilala.
Okay, so meron akong dalawang bagay na ibabahagi sa inyo na kayo ang magpapaliwanag, di ba? Okay, so meron ako ibibigay na dalawang bagay. Yung isa cotton o kaya bula. Bula. And then yung isa naman, partneran ko naman ng hen o yung inahin na manok. Okay, o inahin na manok at saka bulak. Mamili kayo kung ano doon ang gusto niyo piliin, and then ipaliwanag ninyo kung bakit niyo siya napili. Iyahambing niyo to sa inyong mga sarili. Okay. So ano ba ang katangian ng cotton o ng bulak? Ano ang katangian ng hen o ng inahin na manok? Ano lang, simpleng word lang. Hindi siya, wag kayong magtalumpati. Okay. O isa. Huwag yung telenovela. Oo, umpisa natin sa pili na muna kayo, samahin nyo. Ako na. Saan tayo? Sige, nagbo-volunteer si ate, Angie. Sige. Ano napili mo? Cotton. Cotton, sige po. Cotton. Bakit cotton? Kasi maramdamin ako. Okay, so marami. Okay, kasi ang cotton Malambot. So, Madalis una. madali siyang ay maramdamin ka. Pero mukhang wala sa mo, sa Tawa-tawa lang. First impression. Tinawag ko lang Ate Luz uuwi na. Hindi ako si Ate Luz. O, Kasi sige. akala ko ikaw. O, sino gusto sumunod? Cotton daw siya kasi sops. Maramdamin. Inahin ko. Sige na. O, dali. Ako na. O, sige, tumasa si Annalyn. Cotton din, sige. Kasi maano po ako, maawain. Maawain. Okay. Parang si Ate Lenny maawain. Sige po, sino pa? Sino pa? Cotton yata. Ate Lenny, sige. Hindi, sige. Ako inahin. Okay, inahin manok. Kasi Okay. ako bilang ina. Oo. Puta ka ng putak. Eh, guys. Asa yung turn mo eh. Okay lang yan. Sige po. Kasi ako bilang Ina. inahin, Oo. talagang yung mga anak ko, Inalagaan talaga. inaalaga ko Oo, talaga. kasi ganun ang manok eh, di ba? Oo, yun. Hindi lang ng mga anak ko, kung hindi kapwa-tao ko, Okay. minamahal ko. Okay. Inaano ko. So yun yung katangian niya, Karachiti. Ganun na. Kasi ang kung familiar kayo sa manok, talagang yumuyup-yup ng yan eh. Oo. Yumuyup-yup ng inakay ng anak. Okay. Maganda. O sino pa gusto sumunod? Volunteer lang. Ayo. Lahat kayo magsasalita. Sige Oo. po. Sige, Ate Alisa. Cotton pa rin. Cotton din, oo. Mahina kasi loob ko. Mahina loob mo, okay. So, madali yan. Kasi ang cotton, magaang yan eh. Pagka tuyo yan, pagka hinangin yan, mabilis. So, siya maano siya. Kaya lang sa tingin ko malakas sa loob, kumanta eh. Oo. Oo, ngayon ko eh. Oo, Hindi. nagulat na ako, pastor. Nandoon na sa... Meron ganun kasi, may taong malakas yung loob sa ganung bagay, pero merong mahina sa ganung Ah, part. Ano pa, wala pang Oo. minus 1 yun. Oo. Sino pa? Ako, cotton din. Cotton ka rin. Kasi Hindi cotton candy ha, cotton. malambot ang puso. Okay yun, tama. Nararamdaman. Pati si ate. Oo, dito na. Si Jopay naman, si Josephine. JJ. Josephine, Jopay. Cotton ka rin. Bakit cotton ka eh? Bakit bula? Maawain din po ako. Maawan ka rin. Tsaka bawa po luha. Oo, yun. Mababaw ang luha. Nakulap pa lang. Sige. Inahin po. Inahiman ako. Ayun, may kakampi na ako. Kasi po lahat po ng parang kagaya po ng sabi niyo, ina, lahat po ay kinakala kahit mahirap. Oo. Mahirap. Amen. Naiyak na ako. Actually, both eh. Pero mas ano ko sa inahin bilang ina. May part din naman kasi ang inahin na ano din yung malambot ang Malambot puso. ang puso. Oo, meron din naman. Parang parehas. Ilos. Ikaw na. Si pastor. Cotton din. Alam ng asawa ko yun. Iyakin. Iyakin din. Sino ba iyakin kanina? Sige, Pastor, ikaw naman. Ako naman. Oh, cotton. Kasi maputi ang puso ko. Busilak. Tingin mo, pastor. Buksan mo nga yung puso. Malinis. Malinis. Busilak sa kaputian ng puso ko. Mapagmahal. So marami may cotton mamaya, magpapas tayo ng basket, manghihingi ako ng pera. Ako ano din, akala nyo lang, iyakin din ako, di ba? So,
maano din, Dino. Oo. Ay, Dino. Maano din yung puso ko, mababaw din. Okay. Ako po din pag may nakikita rin akong tao kung ilalanga ako ng asawa ko. Pag nakita ko yung tao na parang naiiyak ako sa sarili ko kahit na nararamdaman ko yung mga nararamdaman nila. So, iba-iba tayo ng katangian, di ba? Nakakatuwa na minsan kasi sa first impression ng tao, kaya katulad ka, hindi sabi niya kotol siya, pero ako yung unang tingin ko sa kanya strong. Ay, matapang talaga. Oo. So may part din siya na iba. Okay, so salamat sa inyo lahat. Sa susunod na meeting natin, iba naman. Okay. Meron kayong mga Bible? Yan. Wala kayong Bible. Nasaan na yung Bible niyo? Okay, maganda sa susunod na mga meeting natin. Kahit na Bible na maliit, yung New Testament, pwede po ninyong bitbitin. Kung kami ng kanya-kanyang birthday. Oo, kung may kanya-kanya kayo, maganda po yun. Okay, so Pastor, ang gagamitin ko pong, meron ka ba, Big? Pabigyan mo nga sa kanila. Di ba ba sa'yo? Ano yung mga binapit mo? Ito pala, sorry. Okay. Saan ba yun? Ang alin? Yung madami. May dala ba akong madami na ano? Oo, binigay mo nga sa akin. Ayan, okay. Sino dito ang ang sumunod sa prayer of acceptance o yung tumanggap na sa Panginoon? Lahat tayo tumanggap sa Panginoon. Personal na pagtanggap sa Panginoon. Lahat tayo. Lahat tayo. Relasyon. Okay, merong tunay na relasyon sa Panginoon. Natatandaan niyo ba kung ano yung date na kayo ay tumanggap sa Panginoon, sumunod sa prayer of acceptance? Alam niyo po ba yun? Ito yung tinatawag natin na pagtanggap ng sa Panginoon by prayer. Hindi niyo natatandaan. Kalimutan na Pero lahat kayo tumanggap na sa Panginoon. Sabi niyo, sabi niyo, ikaw ati mga ano Hindi po yung Hindi pa. yun nung pagtanggap. Okay, yung prayer of acceptance, para malinaw, ito ha, bigyan ko kayo ng magandang direksyon. Noong Sunday, nag-lead ako ng prayer, di ba? Yung gustong tumanggap sa Panginoon, yumuko, tumaas ang kamay, sumunod sa prayer. Ito yun yung prayer of acceptance o panalangin ng pagtanggap sa Panginoon. At ito ay ginagawa isang beses lang. Okay, hindi ito paulit-ulit na pag may, natatanggap kayo pag may narinig kayo ng pastor na sige sumunod kayo sa panalangin na pagtanggap, tatanggap ulit kayo. Nakarinig kayo sa ibang pastor ng ganoon, tanggap ulit kayo. Nakarinig kayo sa TV, sa radyo, tanggap ulit kayo. Isang beses lang. So ito po ay isang beses lang. Ako po ay May 9, 1979 na tumanggap sa Panginoon. So ito yung tinandaan kong petsa. Ito yung tinatawag na para isang salita na born again. O spiritual birth nyo. Nung kung kailan nyo tinanggap ang Panginoon, pinapasok nyo sa Spiritual birth. Okay. Ito yung tatandaan nyo, spiritual birth. Ako nalimutan ko na yung baptism ko. Yung baptism ninyo, maganda rin po ito na tatandaan nyo rin kung kailan kayo bumaptize, kung kailan kayo na nagkaroon ng decision sa pagbaptize. Ito naman yung nilulubog sa tubig. Ha? Okay, so kung wala pa tayo doon, okay. So, ang gusto ko lang linawin sa inyo, yung kayo ay tumanggap sa Panginoon, yun yung spiritual birth niyo. Okay. So, sa susunod na natin, pwede niyong balikan. Okay lang ba nga ako tumanggap sa Panginoon? Sino nga ba nag-lead ng prayer sa akin? Saan ako nakakilala sa Bible study ba? Sa church? So, sa isang, kasi meron iba-ibang lugar. Okay, so, punta tayo. Kung kayo po ay tumanggap na sa Panginoon, magkakaroon tayo ng assurance of salvation. Sisiguraduhin natin. Nung tumanggap ako sa Panginoon, sabi mo po dyan, ano yung mga benefits o ano yung kapakinabangan? Ano ba yung natanggap ko nung tinanggap ko ang Panginoon? Ano na ngayon ako? Okay, so sabi dyan sa lesson 1, meron kayo nito. Sabi ko nga kanina, biro ko sa asawa ko, bibigyan ko kayo nito bawat meeting natin. So pag winala nyo to, 13 to
Pag niwalaan nyo to, magbabayad ko na yun ng 1,000. Malaki. Pero pag nabuo nyo yung 13 lesson, na itago nyo, na ikip nyo, kasi parang ano yung... Bibigyan kayo ng Sa- 1,000. Meron naman kayo. Oo, yun. Ayun, kay Pastor naman yun. Ako meron kayong, ano ba yung bibigyan mo sa kanila kung nabuo? Meron kayong chocolate. Chocolate. Ganito kasi yan. Yan. Ito po yan. So, 30, ingatan po ninyo, pahalagahan ninyo dahil ito po ay ang gastos nito ay sa church natin. So, ito po ay simple nga lang po, pero may bayad din naman to. Kaya, pahalagaan nyo po at makakatulong sa inyo to. Okay, sige po dito, may sabi dito, noong nakipag-isa na tayo kay Kristo, tinanggap natin ang Panginoon. Sabi, number 1, sino po pwede bumasa? Number 1. Number 1. Simula na. Oo, sige. Number 1 po, basahin po natin. Ano ang buhay na nakapag-isa sa Panginoong Kristo? Ayan. So sabi diyan ano ba ang buhay ngayon? Isa na tayong mananampalataya. Isa na tayong Kristiyano, isa na tayong anak ng Diyos. Ano ba yung ano natin? Ano ba ang buhay na nakikipag-isa sa ating Panginoon sa Kristo? Ano na ba tayo ngayon? Ano na ba yung makikipag-isa natin? Okay, ganito gawin natin. John 3:18, buksan na rin. Sino may Bible? Para hindi tayo magtuturuan, buksan nyo na ng ahead. May John 3:18. Ang susunod po ay si Ate Lenny may hawak na Bible. John 1:12. Tapos si Ate Beth ay 1 Pedro 1:18-19. Si Ana naman 1 Pedro 1:23. So hawakan nyo po yung Bible nyo. Pwede nyo na po yung buksan para mamaya dire-diretso tayo. Okay. Sabi po, ano ang buhay na nakipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo? Ano ba ang buhay nito? Buksan natin. Sige, basa po. 1:3:1. Una, turuan mo sila. Hanggang 8 na. First May John. isang Unang Juan 3:1-8. na isang Pariseo at tinuno ng Hindi yan unang Juan. Unang Juan ba? So Jan po. Jan 1. Tama. Jan 1. Jan 1. Tama po. Jan Tama. Tama. 3, Jan Jan 3, 3:1. 1 to 8. Verses 1 to 8. na isang Pariseo at tinuno ng mga Hudyo na nagngangalang Nicodemo. Isang gabi, siya yung sadya kay Jesus. First John ba? Sabi niya, Jan, hindi first John. kailangan po namin kayo isang gurong mula sa Diyos. You must be born again. Makagagawa ng mga kababalagang ginagawa ninyo. Malibang sumasampalataya sa Diyos. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, malibang ipanganak ng muli, ang isang tao, hindi niya paghahabian ng Diyos. Paano po naipapanganak ng muli ang isang tao kung hindi patanda na siya? Nakapagpapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak ulit? Tanong ni Nicodemo. Sinasabi ko sa inyo, ang Jesus, maliban na ang tao ay sinanganak sa tubig at espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. May pinanganak sa laman ng laman at ang pinanganak sa espiritu ay espiritu. Huwag kayong magkakasi, sinabi ko sa inyo. Lahat ay kailangan ipanganak ng muli. Iniihip ang hangin kung saan ibig at Yan na. naririnig ninyo ang agong nito. Ngunit hindi niyo alam kung saan nanggagaling at kung saan napaparoon. Gayon din ang bawat pinanganak sa espiritu. Okay. Yung question ko kanina, no? Ano ang buhay na nakipag-isa kay si Kristo? Ano unang nakita natin dyan? Sige nga, hindi na ko naunawaan po ninyo sa ano. Dito kasi may isang pariseo na Hudyo na nangangalan ni Nicodemo. So nabalitaan niya na si Yesu Kristo ay nandoon at alam niya to ay isang, kasi yung panahon na yun, ang Panginoon ay nagpapagaling ng mga may sakit, nagpapakita ng mga miracle. So ngayon nagtanong to, sabi ng Nicodemo, paano ba ako makakarating sa kaharian ng Diyos? Doon sa verse 1 to 8, makikita natin dyan, meron diyang, ito yung sinasabi ko, yung sinasabi natin, ang pakikipag-isa sa Panginoon ay magiging isang bagong silang daw. So ito yung sinasabi natin, born again. So nung tumanggap tayo sa Panginoon,
ito na yung ano natin, isa na tayong bagong silang, isang bagong nilalang. Kaya sabi nga kung hindi ka ipapanganak muli, hindi mo mararanasan ang bagong anyo o bagong nilalang. So sabi nga, paano ko ipapanganak po ako ipapasok sa kung matanda na ako. So ito po yung sabi nga, pero ang paliwanag dyan, sabi, pag tayo daw ay kumilala sa Panginoon at tumanggap bilang Panginoon at tagapagligtas natin, anong mangyayari sa atin? Diyan sa verses na, ano nakita niyo dyan? Mawawala na po yung dating Yan. pagkakataon. Magiging bago Okay, na. so masabi dyan, hindi po to kasi tayo, once na tumanggap tayo sa Panginoon, okay, hindi to yung sinasabing pag tumanggap ka ay isang snap, ano ka na, kung ikaw palaaway, kung pwedeng unti-unti, nakikita yung kahinahunan, kabaitan, di ba, yung may pagpapakumbaba, nakikita na yung pagbabago. Kasi sabi, bakit makikita na yung pagbabago? Kasi dyan sa verses na yan, pinaghaharian ka na ng Espiritu ng Diyos. So, ibig sabihin, ang tinanggap natin, Espiritu ng kabutihan, Espiritu ng kabaitan, Espiritu ng kabanalan, dahil ito ay Espiritu ng Panginoong Jesucristo. Kasi sabi, di ba, sa prayer, Panginoon, pumasok po kayo sa aking puso, mula ngayon kayo na po ang maghahari sa akin. Mula ngayon, Panginoon, ikaw na po ang masusunod sa aking buhay. Pag sinabi mo to, na gusto mong papasukin ng Panginoon sa puso mo, pag pinapasok mo siya, na ando ng Panginoon sa puso mo, magre-reflect ngayon sa buhay mo kung ano yung sinasabing born again, yung bagong mananampalataya. So, huwag ninyong ipangangalandakan sa kalsada, sa pamilya ninyo, na kayo ay isa ng mananampalataya kung wala namang nakikitang pagbabago. Dahil sino ang napapahiya dito? Ang napapahiya dito, Panginoon, sabi diyan ay pinaghaharian ka na ng banal na espiritu. So ito na yung pagbabago mula nang ikaw ay naging isang mananampalataya. Okay, ano yung susunod na question natin? Number 2 na tayo. Ang bilis, no? Number 2. Sabi diyan, naka-ready na ba yung John 1:12 natin? Sabi po sa question, anong kapangyarihan ang nagdudulot ng kapanganakan ng espiritu? No, ng espiritual. Ano daw ang kapangyarihang nagdudulot ng kapanganakan? Sige, Tileni, John 1:12. Okay. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Yan, napakasarap, di ba? Nung tinanggap natin ng Panginoon, ngayon, tinanggap natin ng Panginoon, ano na tayo ngayon? Anak na tayo ng Diyos. Kasi hindi naman, di ba sinabi, hindi naman lahat tayo nilikha ng Diyos. Pero meron tayong free will na sinasabi, yung kalayaan. Kung tatanggapin mo ang Panginoon, sa puso mo, ano yan? Anak ka ng Diyos. Okay, so ngayon tayo ay anak ng Diyos, lalakad tayo sa kapaligiran natin, makikita nila na tayo anak ng Diyos. Mayroon na tayong pagkakaiba. Okay. So ngayon, kung tayo nga sa example ko na dati na sinasabi ko, kung kayo ay dating nanginginom, lagi kayong nasa barangay, na merong reklamo, aray ko, sabi ka, hindi. Yan, di ba yung mga ganun? Ano na yun? Hingin natin sa Panginoon kasi meron na po tayong kapangyarihan na ibibigay sa atin ng Panginoon upang tulungan tayong magtagumpay. Kasi po totoo naman po na hindi natin kayang magbago. Nang sabihin mo na kung tayo po ay magpapasakop sa Diyos at naisin natin na magbago tayo, tutulungan tayo ng Diyos. Okay. Okay, so tayo ay anak na ng Diyos ngayon, ha? Church, kaya church ang tawag sa inyo, kayo ay isang katawan na, okay, ng Panginoon. So tayo ay tinatawag na anak ng Panginoon dahil tayo ay tumanggap na sa Kanya. Okay, number 3. Na 3 na ba yan? Okay. Pedro pa po. Sige po, basahin natin. 18:19. Alam ninyo kung ano ang pinatutubo sa inyo sa walang kaguluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng ginto at tila, kundi sa pamamagitan
pamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Okay. Okay, mga kapatid, tayo po ay isang mananampalataya sa Panginoon. Sabi diyan, ano daw ang question, no? Ano nagdulot ng kapanganakang espiritual? Sabi diyan sa unang Pedro 18:19, ano daw yung pinagtupo sa atin? Diba? No? Napakahalaga. Yung ginawa po doon sa krus ng Kalbaryo ng Panginoon ay hindi po ito ay isang ritual na isinulat lang basta. So makikita natin diyan yung katawan ng Panginoon, inalay niya doon sa krus ng Kalbaryo at tumigis ang kanyang dugo para luminis ang ating kasalanan. So ito ay natin, ito po ay bigyan natin ng mataas na pagpapahalaga. Tunuturo nga sa amin, sabi nga mas mahalaga pa nga ang celebration ng mahal na araw kaysa sa pagsilang yung Christmas. Kasi ito talaga, alam po ninyo, yung kung nakapanood ko na yung The Passion of Christ, napanood niyo yan? Gaano kahirap ang dinanas ng Panginoon yan. Napakatindi. Napakatindi. Isipin nyo, yung time na yon, yung kahihiyan ng tao, na ginawa ng tao, Inako niya. inako lahat ng Lord yun. Inako na lahat yun. Na dapat tayo ang magbabayad nun. Tayo talaga magbabayad nun. Pero dahil sa kabutihan at pagmamahal ng Diyos sa atin, inialin niya yung kanyang buktong na anak para sa sanlibutan. No? Sabi nga, isipin nyo, lahat ng kahihiyan, dinalan ng Panginoon. No? Yun na nga, sabi nga dito, yung isang kumpas ng latigo sa katawan ng Panginoon, para kay Ate Lenny, para sa akin yun, para kay Ate Beth. Ngayon, ang pagpapakita ng pagpapahalaga dito, kaya sinasabi ko sa inyo, pahalagaan ninyo yung pamumuhay natin. Hindi tayo perfecto. Talagang meron po tayong kahinaan. Minsan, madali tayong magalit. Minsan, kasi ang kaaway, gusto-gusto niyan, nasisira tayo. Gusto-gusto ng kaaway, nasisira tayo sa paligid. Kaya sabi ko, pahalagahan natin. Minsan, i-exercise natin yung yung pagpipigil sa sarili, yung kabutihan, kahinahunan, although nasa process tayo kasi sabi nga pinapaginging banal. So habang nandito tayo sa sanlibutan, hindi talaga tayo magiging perfecto. Pero hihingi natin sa Panginoon dahil ito yung pagpapakita ng pagpapahalaga sa Panginoon, yung ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. Sabi nga, siya ay walang batik ng anumang karumihan. Wala siyang batik ng anumang karumihan. Siya ay tunay na malinis. Pero, nagkaroon siya ng kasalanan, inako niya yung lahat. Yung atin, hindi dinala niya. Masakit to, yung time na yun, yung kahihiyan, di ba, na pastor, no? Inako niya hinubad niya yung kanyang pagiging Diyos. Hinubad niya po yun. Kaya nga sabi, pag isinelebrate natin yung mahal na araw, namnamin natin yung biyaya ng Diyos. Biyaya yun na namatay ang Panginoon, inalay ang katawan niya para sa atin. Napakalaking biyaya yun. Walang sabi nga walang walang katumbas, walang ipapalit. Walang ipapalit. Kasi walang pwedeng ialay na tumubos kundi yun lang walang kasalanan. So ang ating Panginoon yun. Okay, number 3 na? 23. Sige, basahin na rin yung 23. Sapagkat muli kayong isinila, hindi sa pamamagitan ng binhing nasisira, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Okay, so kartong yan sa doon sa biyaya ng Panginoon, yung 23. Okay, so punta na tayo sa number 3 na. Okay, sabi po dito, paano mararanasan ang kapanganakang espiritual? Okay, so, alam ko si Ate Lenny kanina to, pwede pa ulit Ate Lenny, John 1:12. John 1:12. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Okay, di ba? So, inulit lang yun. Ang number 3, mararanasan ang kapanganakang espiritual mula doon sa pagiging anak na tayo ng Diyos doon sa John 1:12. Sino po nakakita sa John 3:16 o sino nakaka-memorize?
John 3:16. Kayo na lamang ang pag-ibig Yan. ng Diyos sa sanlibutan sapagkat binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak, bagkus magkaroon ka ng buhay na walang Diba? hanggan. Napakaganda po ng pangako ng Diyos na mararanasan natin. Ito po ay hindi po ito kwentong kutsero lang sa John 3:16. Tayo ay mula nang tumanggap sa Panginoon, meron na tayong kaligtasan. Sabi, hindi na tayo mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po yung sa kabilang buhay natin na ipinangako ng Panginoon. John 3:36. Sige po. Tapos po, pwede nyo nang hanapin yung gusto humanap ng Efeso 2:8-9, Lucas 13:5. Ayan. Sige lang. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Yeah. Ito po yung John 3:36. Sabi po dyan ay meron daw tayong buhay na walang hanggan. At sabi, ang pangako ng Panginoon, hindi mapapahamak. At ang sino namang hindi tumanggap, ano daw ang patutunguhan. Ang puot ng Diyos. Di ba? So, kung The hindi, wrath of God. ang nag-reject sa Panginoon, yung hindi tumanggap, hindi kinilala ang Panginoon, ito yung kanilang ito yung punishment sa kanila. Yung puot ng Diyos, naandun pa rin. Hindi mawawala. Sabi nga po, kaya hindi mawawala. Sabi, ito po ay mananatili. Masaklat po yung puot ng Diyos. Alam mo, yung puot ng kapwa mo, pwede mo pa iwasan yan. Hindi mo mararamdaman Pag yan. sa Diyos pala. Kasi ang puot ng kapwa mo, pag di mo siya nakita, okay lang. Diba? Yung puot ng mga kaaway mo, okay lang yan. Kasi kung wala ka namang ginagawang kasalanan, pwede. Pero dito sabi nga, ang di kumilala sa Panginoon ay mananatili ang puot sa Kanya. Malupit to. Pag isipin mo, mananatili. Hindi mo na siya pwedeng burahin. At kahit anong gawin mo, dadaan at dadan ka roon. Ayun. Haharap tayo kasi sa Panginoon. Di ba, Pastor? Okay. Sino nakakita ng Efeso 2:8-9? At tapos yung Lucas 13:5, pwede nyo nang hanapin. Roma 10:9-10. Nakita niyo na? Efeso 2:8-9. We are saved by grace through faith in Yan. Christ Jesus. Nakita niyo na? Sige po. Yung nakakita, pwede bumasa. Dahil sa kagandahan loob ng Diyos, ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang pagpasok ito ay iloloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Okay. Ang kaligtasan natin ay saan daw galing? Dahil sa Pananampalataya. at kagandahang Loob. loob ng Diyos. Yung kaligtasan natin, sabi diyan, hindi po yan hindi yan bunga ng mabubuting gawa. Yes. Yung kaligtasan natin, sabi, hindi yan sa pamamagitan lamang ng inyong mabuting gawa, kundi ito ay dahil sa kagandahan loob na bunga ng ating pananampalataya. So, kahit sabihin mong ikaw ay mabait, sabihin mong ikaw ay malaking magbigay sa simbahan, ikaw ay matulungin, pero kung wala naman sa puso mo ang Panginoon, meron ba tayong kaligtasan? Kasi ang sabi ng Biblia, hindi naman dahil sa mabubuting gawain, dahil sa kagandahan loob ng Diyos, bunga ng ating pananampalataya. So pero po ito pong ganitong mamumuhay, yung ikaw ay mapagkawang gawa, maawain sa kapwa mo, mapagbigay ka sa kapwa mo, matulungin ka sa church. Ito po ay napakagandang combination, lalo na kung ikaw ay isang mananampalataya. Kasi po, ito talaga ay dapat makita sa isang anak ng Diyos. Yung kagandahan loob, yung, ano ba tawag doon, yung laging bukas ang palad, laging bukas ang inyong isip sa pagtulong, laging bukas sa pakikipagkasundo, laging bukas sa kahinahunan, kasi ito po ay mga bunga ng isang mananampalataya na nakakabit sa Panginoon. Okay. Baka may gusto kayo dagdag ha, pwede kayong sige, pagbibigyan ko muna kayo sa susunod.
Kayo na ang magsasalita, kaya meron akong lesson na kabili. Okay, isa na lang, no? Lucas 13:5. Lucas 13:5, tapos Roma 10:9-10. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at pinaligtan ng inyong mga kasalanan, mapapahabang din kayong lahat. Mhm. So talagang talagang walang exempted, no? Kung ikaw ay hindi kikilala, sabi nga diyan, no? Kailangan andun yung talagang pagsisisi, no? Kaligtan natin yung ating masasamang gawa, yung ating kasalanan upang hindi tayo mapahamak. Okay? Sabi sa Romans 10:9-10, kailangan daw, sige, pakibasa mo. Kung ipahayag ng mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy mapapawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy maliligtas. Okay, thank you. So makikita natin diyan sa Roma 10:9-10, no? Ano ang gusto ng Diyos? Ipapahayag ng ating mga labi na mula sa ating puso. Okay, ibig sabihin, yung pagtanggap po sa Panginoon na ginawa natin, wag lang ito po nang galing sa bibig. Tumanggap ka sa Panginoon dahil nahihiya ka sa pastor na pinipilit kang patanggapin. Nahihiya ka sa kaibigan mo, nahihiya ka sa katabi mo. So ang gusto ng Diyos dyan, ito yung tinatawag namin genuine. Ibig sabihin, yung pagpapahayag ng ating labi, nagmumula Sa puso. sa ating puso. Genuine. Yan. So, ito yung sinasabing original o genuine, original na pagtanggap sa Panginoon. Di ba? Mabigat, pero andyan po yung biyaya ng Panginoon na lagi sa atin. So, sabi diyan, ang manalig ng buong puso, mapapawalang sala, pagpapahayag mula sa puso, at labi mula sa puso ay maliligtas. Okay. Number 4 na. Bilis na, number 4. Ano daw ang pagsisisi? Sige nga, simpleng explanation. Sa inyo po, sa mga binasa natin, ano ba ang pagsisisi? Kayo. Paano nyo i-define ang bibigyan ng kahulugan ng pagsisisi? Hindi na po gagawin yung mga nakaraang pag-ugali. Yan. Ano pa? Tama po yun. Wala pong maling sagot. Huwag po kayo mahiya, mag-participate po kayo. Ikaw, anong pagsisisi? Nagsisisi ka ba ng pangasawa mo? Pagsisisi nga kasi yung pagtalikod sa kasalanan. Kasi minsan naranasan natin. Sorry tayo pero Pagtalikod mo. pagtalikod mo ulit-ulit. Pero yung pagsisisi dito is yung pagtalikod sabay layo. Yan. So, yung Ibig sabihin, wag nang balik-balikan pa. Yun. Huwag ulit-ulitin. Huwag ulit-ulitin. Okay. Kasi minsan, merong kasalanan na umingi ka ng patawad sa Panginoon sa panalangin. Tapos, kinabukasan, ginawa mo na naman. Pagdating sa gabi, hingi ka ulit ng tawad dahil sa kasalanan mo na yun. Tapos, kinabukasan, ginawa mo na naman yun. Ay, hindi na siya genuine. Oo. So, pwede mong hingi ng pagpapatawad sa Panginoon na kung halimbawa po ay merong mga ganong kasalanan na ulit-ulit talaga, hingin natin yung tulong ng Panginoon. Kasi minsan talaga mahina ang katawan natin. Sabi nga, may body, is weak, may spiritual strong. So, hingin natin sa Panginoon na, Lord, nahihirapan po ako na hindi ko po gusto na laging itong kasalanan na to ulit-ulitin ko. Pero gusto ko pong kumawala dito. So, hindi natin sa Panginoon na tulungan mo po ako pag ito po ay humarap sa akin itong kasalanan na to, tulungan mo po ako na mapagtagumpayan ko to. Kasi may nakakatakot, pasensya na. Sige po. May nakakatakot din yan. Sabi sa 1 John 3:10, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng diablo. Kasi po Hindi ka kampo ni Lord. kasi po yung, ganito po, ang pagkakasala po kasi, hinihingi ng tawad. So, pag ikaw naman po ay namumuhay sa kasalanan, iba naman po yun. Ibig sabihin, pag namumuhay ka sa kasalanan,
andun ka sa kasalanan. Pero yung ikaw ay nagkasala, na gusto mong kumawala, na talagang hindi mo kayang kumawala, dahil mahina ka, hingin po ninyo ang tulong ng Panginoon. Kasi meron pong, hindi po natin din na i-judge na, andito na naman ako sa kasalanan ko na to. Talagang gusto ko na itong, kasi yung conscience natin, nangungusap yung conscience natin, yung espiritu natin, nangungusap yan. Andito na naman ako sa kasalanan ko na to. Gusto ko ng kawalan to, gusto ko ng huwag ulitin to. Hindi natin sa Panginoon. Pero yung namumuhay ka sa kasalanan, iba yun. Yun yung sinasabi ni Pastor na Nagpapatuloy. matatakot ka. Kasi Ay, hindi ka kiniklaim mong Kristiyano ka, born again Christian ka, pero andun ka pa rin sa kasalanan. Parang ano yung ganito yun. Tinanggap mo ang Panginoon, ang tinanggap mong Espiritu ay Espiritu ng kabanalan. Okay, malinaw yan sa atin ha. Ang Espiritu na tinanggap natin ay Espiritu ng kabanalan. So, ang kabanalan dapat ang makikita ng tao sa buhay mo. Kasi Espiritu ng kabanalan yan eh. Yun ang dapat makikita sa'yo. Pero kung ang nakikita sa'yo ay Espiritu ng kasalanan, tanungin mo yung sarili mo. Manumbalik ka, Panginoon. Kasi baka mamaya, yun yung sinasabi kong tumanggap ka, nahiya ka lang. Tumanggap ka, napilitan ka lang. Napilitan lang, naitulak. So, ang pagbabago sa sarili ng isang Kristiyano, nakikita po yan, unti-unti, lumalaki. At ang nakakita, yung tao, Nasa diba? paligid natin. Yung nasa Pero kung paligid. kayo po ay sinasabi niyong Kristiyano kayo at walang nakikitang pagbabago sa inyo, tatanungin niyo ang sarili ninyo. Bakit nandito pa rin ako? Parang walang nagbabago sa akin. Questionable. Okay. Pwede kayong lumapit sa mga mga elder natin, yung pastor, sinati nila. Pwede ko yun, bakit ganito? Kasi gusto ko na itong kasalanan na itong mawala sa akin. Kasi meron pong panalangin ang isang kapatid na dinidingin ng Panginoon niya, sama-samang panalangin. Tutulungan kayo noon. So wag po kayong mahihiya maging open sa kapatiran natin. Wag po kayong mahihiya. Kung meron kayong gustong bitawan ng kasalanan, wag po kayong mahihiya. Lapit kayo kay pastor. Hindi kayo chichismis niyan. Doon kayo lalapit sa taong alam nyo na mapagkakatiwalaan ninyo na hindi ikukwento yung inyong buhay. Okay. Ito yung sinasabi natin pagsisisi. Hindi pa ulit-ulit. Pero po, wag po kayong matakot na lagi po kayong humihingi ng tawad sa Panginoon. Dahil ang Panginoon po handa laging magpatawad sa atin ngayon. Amen. Huwag po kayong mahihiya sa panalangin. Araw-araw na lang, tuwing nananalangin ako, nahingi ako ng tawad. Huwag po kayong mahihiya. Dahil ang Panginoon, handa yan talagang magpatawad sa anak niya. Nauunawaan tayo ng Panginoon. Mahal tayo ng Panginoon. Ang sinasabi ko lang dito, iba yung namumuhay sa kasalanan. Okay. Question. Meron kayong tanong? Pwede namin sagutin ni Pastor. Tanong kayo. Itong Bible study natin ito, maganda po ito. Kasi tayo, pag nag-Bible study tayo ngayon, may mga prayer request tayo, may mga personal tayong prayer request. Hinihiling ko sa inyo na ang mga prayer request natin personal, hindi nyo po pwedeng ilabas to sa ibang tao. Okay. Ang pwede nyo ilabas dito, i-share ninyo yung natututunan natin. Okay. So, kailangan natin ako po, dumating ako din sa, hindi po ako naging ganito agad na isang iglap. Imagine niyo ilang years ako nang tumanggap sa Panginoon. Anong edad na ako ngayon? 53 na ako. 43 years. Oo, di ba? Yung pagbabago kasi talaga po, maganda po yan talagang yung unti-unti. Kasi magugulat ka na, ang salbahe mo ngayon, biglang, the next day, ang bait-bait mo na. Tapos after 3 weeks, after 3 months, balik ka na naman doon. Ako po, yun, mas delikado yun. Mas maganda yung, ramdam mo yung step by Unti-unti. step. Nakikita yung pagbabago sa'yo. Di ba? So ito po yun. Okay, isa pang question. Ano daw yung isang question? Ano ang pananampalataya? Pastor, sige nga. Ano daw ang pananampalataya? Sige. Pwede kayong magsumagot, ha? Ano nga namin kayo. Ano ang pananampalataya?
Sabi sa Hebreo 11:1, tayo may pananalig kung magtitiwala tayong mangyayari ang mga bagay na inaasahan natin at naniniwala tayo sa mga bagay na hindi nakita. Okay. Yan ang kahulugan ng So yung pananampalataya. yung pagtanggap natin sa Panginoon by prayer, sa panalangin lang tayo tumanggap pinapusok natin na kung sumasampalataya ka, yung time na yun, na ang Panginoon ay pumasok sa iyo, na kahit hindi mo nakita, in person pumasok ang Lord sa puso mo, may pananampalataya ka kasi hindi mo nakikita at naniniwala ka sa sinasabi niya, yun ang pananampalataya. Diba? Sabi niya, kahit hindi nakikita, meron tayong kahilingan sa Panginoon na minsan may doubt, minsan nagda-doubt tayo. Ang tagal-tagal ng prayer ko, hindi na nasagot. Ang tagal-tagal na nito, bakit ganito? So, di ba? Sabi nga ito, Pastor, yung pananampalataya, sabi nga dyan, di ba, anong verse ba yun? Naniniwala ba kayong may hangin? Oo, tama. Di ba? Ayun po, hangin. Pero hindi natin Nasaan ang nakikita. hangin? Hindi nakikita, pero nararamdaman. Naniniwala kami hangin. Yes! Yan. Naniniwala tayong may Diyos? Yes! Oo, di ba? O hindi nakikita ang Diyos, paano? Hmm. Nararamdaman nyo ba? Ay sabi nga doon sa isang narinig ko na na isang philosophy na to see is to believe. Yan. Mali pala yun. Mali yun. Mali yun. Si Tomas yun. Oo. Si Tomas. Niloloko tayo. Na to see is to believe. Si Tomas. Niloloko. Ano yun ang diablo? Yung sa Diyos, Hmm. believe me, Believe. in you will see. Yan. Sa Diyos yan. Believe me, in you will see. Si Tomas, yung sabi niya, maniniwala lang ako pag yung kamay ko ipinasok ko Oo. na kay Jesus yung butas. Ah, kawawa yun. So, So, see is to believe. May tanong ako. Naniniwala ba kayo na pupunta kayo sa langit? Amen. 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 Yung isang faith na binibigay ng Diyos sa atin. Pangawakan natin yun. Kasi ang nangako, hindi naman si pastor, hindi ako eh. Amen. Di ba? Si Lord. ng Diyos. Okay. Okay. Paglabas natin dito sa lugar na to, makikita ng tao, aba, yun pala ang ibig sabihin ng born again. Meron palang pagbabago talaga. Kailangan meron tayong pagkakaiba sa hindi mananampalataya. Di ba? May pagkakaiba tayo. Kasi tayo, anak tayo ng Diyos eh. May espiritu tayo ng kabanalan. Kaya, huwag po kayong didikit sa hindi mananampalataya at pag pinagdikit kayo, parehas na parehas kayo. Di ba? Dapat meron tayong pagkakaiba. Kahit sa salita, iba tayo. Sa gawa, sa kilos, di ba? Sa pakikipasalamuha sa tao, may pagkakaiba tayo. Baka mamaya kasi umumpok, tumabi sa iyo yung hindi mananampalataya o ano na yung kwento niya, kwento mo na rin. Ibig sabihin, walang pinagkakaiba. Kung ano yung boses niya, boses mo na rin, wala kayong pagkakaiba. So church, pilitin natin, hingin natin sa Panginoon. Ito po ay biyaya, yung pagbabago. Biyaya po yan. Tulong yan ng Diyos. Kasi po kung pipilitin natin sa sarili natin na magbabago, mahirap po talaga. Mahirap. Kaya hingin natin sa Diyos, Panginoon, ito na naman ako, sa umagang ito, lalabas na naman ako, makikisalamuha ako. Ako ang prayer ko laging, Panginoon, sa umagang, sa maghapong ito, maging pagpapala ako sa mga tao na makakasalubong ko, makakausap ko, maging biyaya nila ako, di ba? Daluyan tayo ng pagpapala ng Panginoon. Hindi lang daluyan ng pagpapala in materiality sa bagay. Mga, alam po ninyo, sabi nga ang isang Kristiyano, ngiti pa lang, kita na. Kilos pa lang, Alam na. alam na. Ay, ano ka, Kristiyano ka, born again Christian ka, Hindi ka pa nagsasalita. Kasi nakikita yung yung kakaiba natin. Meron pa? May question pa? Tapos na. Sana yung kopya. Sige po. Ayaw lang saan. Sige po, pwede naman. Oo po. Meron pa bang ibang paraan upang maranasan ang kapangalangan ng Espiritu? Ayan, sige po. Kung tinanggap natin ang Panginoon bilang Panginoon tanggap, meron pa ba ibang paraan para maging born again Christian? Meron pa ba? Wala na Wala yata. Sige, buksan natin yung John 14:6. I am the way, the truth, and the life. No one can go to the Father except through me. Sige po, sige. Sige, basahin natin. Maganda yung maano natin. Tapos abangan na rin yung Gawa 4:12.
Ako ang daan, katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta Sa Ama. sa Ama. Kundi sa pamamagitan ko. Okay. Meron pang ibang paraan para pumunta sa langit o maging born again Christian? Wala. Wala. Wala na po. Okay, sabi ng Panginoon, Si tanging, Kristo. tanging si Yesu Kristo na ating Panginoon ang Daan. daan, At katotohanan, At ang buhay. at ang buhay. So wala nang iba. Okay. So huwag kayong maniniwala sa ibang pag nanonood kayo ng TV, nakikinig kayo ng radyo, nagbabasa kayo ng mga TikTok, sa cellphone, may may mga malinturo, mag-iingat kayo. Okay. So laging pag kayo may question, may doubt, sabi ni Kuya Jeff, wala na raw ba ibang daan? Dito meron pa raw. Buksan po ninyo ulit yung Bible ninyo. Okay. Kung lagi kayo may question, may doubt kayo, ang lagi nyo pong reference, Bible. Bible lagi yung una yung babalikan. Okay. Akala ko naman wala nang ibang daan. Akala ko meron pa pala naman pala. Pwede pala namang sumali doon. Kasi meron nakiklaim na ibang religious group. Sila lang ang daan. Pag hindi ka meron dito, hindi ka maliligtas. Pag di ka nabigyan ng $1,000 pesos a month, hindi ka maliligtas. Meron ganoon. Pag wala kang first fruit, yung sila sabi nila ang first fruit, ibig sabihin yung unang sweldo mo sa Bigay isang mo buwan, yan. ibibigay mo yun para maliligtas ka. Ibig sabihin meron kang pang Sabado, may pang Linggo, may pang Miyerkules, may pang Huwebes para ikaw ay maligtas. Wag po kayo maniwala dun. Hindi ito po, hindi ko po. Di ba ano? Hindi totoo yung sinasabi namin. Meron talaga mga Merong simbahan na ganyan. Okay. Pera lang ang kailangan nila. Pag pupunta kayo para maligtas ka, kailangan ng buhok mo mahaba. Kailangan wala kang tawag dito, wala kang alahas. Kailangan ang kilay mo hanggang dito. Ganon, di ba? Di ba? Ang damit mo hanggang yan. Kailangan Yung ano nang mahaba po. ang lalaki kailangan nakagantong suot, ang lalaki hindi pwede nakapantalon, ang babae nakadress. Pero po yung katuruan sa pananamit sa babae, maganda po yung exercise nyo. Pag nasa church kayo, ang suot nyo dress. Maganda po yun. Pero hindi tayo masyadong hindi tayo mahigpit sa ganyan. Pero po, nasa inyo po yan. Kung kaya nyo mag-dress pag Sunday, dress kayo. Okay. Huwag nyo isuot yung damit ninyo na short, pupunta sa simbahan. Hanggat kayang iwasan po ninyo. Pero kung wala talaga kayong damit at iisa lang ang damit nyo, yun lang ang short nyo. So magsabi lang kayo sa amin ni Ate Lenny. Bibili ako. Kita nyo maglapitan lang kayo Bibili kayo. Talagang ito lang ang short ko Actually, araw-araw ito lang suit ko. Sa okay mo siguro. Sabi lang kayo sa amin. Sa Di ba, okay. Oo. Ano din naman, maganda rin namang practice yung ganun. Pag nasa pag nakikita ko, pag nasa church, di ba? Ang haba ng damit niya. Di ba? Kasi po yung mga damit na po yun, matagal ko na po mga damit yun. Sabi ko kasi, mas kikilaan na, sinasabi ko sa kanila. Para sa akin, parang mas kung sinimba na maging maayos. At saka iwasan sa babae. Kasi pag sa bahay, danak ko niya na, makashort ako. May say, no? Diba? Para kung ano. Pero pag simbahan, gusto ko naman iayos naman yung sarili. Sa babae, iwasan niya yung mga pananamit na labas yung, ano ba tawag sa babae? Yung cleavage. So, iwasan niyo yun. Diba, ano? Ano pa kasi Shopee? Pagka hindi kayo sanay na gano'n ang dress ng suit yung Sunday, mag-practice na kayo. Mag-practice na kayo. At ano naman yan pinakamatagal na yung 3 oras na nasa church kayo na gano'n ang suit niyo. Pero po Kuya Jeff, alam nyo, para po sa akin na yung mga ka-sister ko ng mga kanilang, kagaya si Ana, may 5 pantalon, gawin niyo na po yun. Kumpara po sa, pasensya na po kayo, sa St. Mary, mga nasisimba ngayon, inay ko po, mga nakalabas yung tiya, mga Ano yun natin mga yun? damit. Oo. Para wag naman kayo, wag naman kami matukso sa kaseksihan ninyo. Oo, di ba? Mas may pa rin yung Kasi lagi kami ni Pastor sa harapan. Wag kayong maging daan ng tukso para kami matukso, di ba? Ngayon, kung maiksi ang short nyo, ang pants, ang ano tawag doon? Palda ninyo, uupo kayo sa harapan, at talaga yun lang ang damit nyo at maiksi, huwag na kayo gumanon sa harapan namin. Di ba? Ano din, meron din namang matututunan sa mga pananamit. Pero hindi tayo maigpit sa pananamit. Okay. Basta lang yung nice and simple.
Si Ate Lenny, pag nakikita ko, natutuwa ako sa kanya. Talaga. Iba yung... Hirap kami ng damit sa... Hindi kasya. Hindi kasya. Mga Hindi damit kasya. yan. Ayan. Oo. So, ayan. So, pag kami mga question kayo, Ano lang eh. balikan nyo yung Bible. Mayaman daw siya. Balikan nyo yung Bible para hindi tayo maligaw. Loga daw siya. Okay, so isipin natin, ang Diablo kasi, once na naging anak ka ng Diyos, hindi ka na niyan tatantanan. Yes. Hindi po kayo tatantanan. Gusto ng Diablo kung Bumalik. kayo, maibalik kayo sa kalipunan ng mga Kampo ng kabuluhan. Kabuluhan. Kasi pag nakikita ng Diablo na masaya tayo, nagsasama-sama tayo, lagi ang isip natin ay nasa Panginoon, nalulungkot ang kaaway natin. Gusto niya na maibalik kayo sa ano. So, kaya sabi nga, bilang isang mananampalataya, tayo mga Kristiyano tayo, magpalakasan tayo sa isa't isa. Kasi tayo, may mahina ako sa parte na to, malakas ka, may hina siya sa ganun, magtutulungan tayo. Okay. Last verse na to, John 3, 1, 3. Okay. May Sabi ligtas diyan. ba at kung tatanggap sa langit ang isang taong hindi sinilang sa Espiritu? Okay. Meron ba daw tayong sa 7? Ano nga yung question ng 7? Maliligtas ba at matatanggap sa langit ang isang taong hindi isinilang sa Espiritu? Meron ba kaligtasan ang isang tao? O hindi mo ka tumanggap ang Panginoon? Sabi diyan, maliban na doon sa binasa ni Ate Jopay 3:5, maliban na ipinanganak ng muli, walang kaligtasan ang isang tao. Kailangan niyang maging born again o mananampalataya sa Panginoon. So, panghawakan nyo yung inyong ginawang pagtanggap sa Panginoon. Ito po ay ilagay po ninyo sa inyong isip, sa inyong puso. Lagi magkasama yan. Kasi ang sabi nila, ang kaisipan ay madaya. Ang pakiramdam o ang puso minsan papanling lang din. So ngayon, lagi tayong hawak sa Panginoon na hihingi natin na maging matatag tayo. Bago tayo mag-close, may question pa kaya? O ha? Masasabi ko lang, yung binigay ko sa inyo. Kayo ang magtatago. Bigyan mo ng bigyan mo ng number 2. Number 2 sila. Ito po yung pinakamalaki niya. Diyan niyo po siya ipapile. Yan. Kompletuhin Oo, natin. kumpletuhin niyo po yan. Maganda po yan. Makakatulong. Meron po kasing English din yan. Pero sabi ko nga sa asawa ko, implemigay na lang natin yung Tagalog. Yan. Yan. Lesson 1 na tayo. Sa susunod na linggo, ito po ang Yan. Ibibigay ko sa inyo itong lesson po na to. Ito po ay, kung may Bible kayo, katulad po ng ginagawa ko, sinusulat ko na yung mga verse na nakalagay dyan. Huwag niyo isulat yung buong verse kasi masyado mahaba. Kung kayo isang papel, yung lang, yung Nakabuod. buod ng Bible verse. Maganda po yan. Di po ba? Po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po na ipinadala po ninyo dito si Pastor Jeff na aralan po kami ng iyong salita ng Diyos. Tunay nga po Lord na ang sabi mo nga sa John 3:5, you cannot enter the kingdom of God unless you be born again. Dapat po talaga kaming ipanganak na muli para kami makapasok sa iyong kaharian. At nawa po Lord, tumimok to sa aming mga puso, yung mga nakikinig. At dinadalangin ko rin po ang aming mga kapatiran na nasa ibang bansa. Patuloy po ninyo silang ingatan. Mayroon po kami doon 3, si Kuya Ate Lani, Ate Kone at Kuya Joel. Nawa po Lord ay ingatan po ninyo sila na huwag silang mapahamak at higit sa lahat ay pagpalain din po ninyo sila. Kaya patuloy po kaming lumalapit sa inyo. Marami po kaming kapatiran na may mga karamdaman. Naniniwala po kami na kayo ang dakilang manggagamot. Nawa po ay ipuin po ninyo ang bawat isa sa amin at pagalingin. Katulad po ni Kuya Enting, mayroon po siyang arthritis. Nawa po Lord ay huwag nang umatake dahil minsan hindi siya makalakad. May obligasyon din po siya sa aming church. Kaya pagalingin po ninyo ang aking kapatid na ito. At naniniwala po ako Lord na sa iyo'y walang imposible. At salamat nga po Lord sa mag-asawang ito, si Pastor Jeff at si Ate Luz na
sila ay masigasig na aralan po ang mga kapatiran sa dakong Tabon Tree. Kaya naniniwala ako, Lord, na marami pa po rito mga nangaliligaw na tupa. Nawa po, Lord, kayo ang dakilang misyonero. Ipuin po ninyo ang mga kapatiran namin dito, ang mga tupa mo, at magsama-sama kaming mag-aralan ito. Panginoon, dalangin at binibigay ko po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen at amen. Amen. Magandang hapon po